Sumampa na sa 47 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ilang mambabatas naman ang bumisita sa mga apektado. Narito ang agenda report ni Jill Sebandal live mula sa Glan, Sarangani. Jill, kumusta na ang sitwasyon dyan? Wala. Hello? Jill, go ahead. Andito tayo ngayon sa Glan, Sarangani, isa sa mga lugar na matinding yumanig at matinding na pinsala ng magnitude 7.8 na lindol dito sa Sarangani. Ngunit bago yan, balikan muna natin ang mga napinsala ng mga establishmento at local business sa General Santos City. Maraming pamilya ang naghihinagpis dahil sa pagkawala at pagkasawi ng kanilang mga mahal sa buhay matapos ang bagsik ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa General Santos City. Na-recover na ang 2 missing na individual mula sa isang commercial building habang 2 pa ang hinahanap ng mga otoridad. Hindi lamang residente ang nakaranas ng epekto ng malakas na lindol, kundi pati rin ang mga negosyo sa lugar. Isa na dito si Tracy Gabriel, may-ari ng isang coffee shop sa General Santos City. Bagamat apektado rin sila ng lindol, naisipan pa rin nilang tumulong sa mga taong nangangailangan, lalo na ang mga nagsisilbing frontliners. The first initiative was to let the staff know that they have to go out, and after nag-stop na yung earthquake, that they have to go home and to their families. So during that time, we know na malakas talaga siya. So we anticipated na talaga hindi kami makakapag-operate for a couple of days. Dagdag ni Tracy, malaki ang kanilang pasasalamat sa line workers ng Socoteco dahil sa kanilang mabilis na pagkilos para maibalik ang kuryente matapos ang 36 na oras. Sa pakikipag-usap din nila ng kanyang business partners at asawa, nabuo ang ideya na maglunsad ng inisyatiba para makapagbigay ng libreng kape sa frontliners. Jensen is affected, Sarangani is affected. So alam namin that help will come. However, sa amin, we prioritize na lang those people na magbibigay ng service. Kasi alam naman namin na priority din nila yung mga tao. But sino ang possible na mag-priority sa kanila? Alam naman natin na the shifts of our healthcare professionals and frontliners is really 24/7, kumbaga, lalo na in this time of calamity. Sinabi ni Tracy na ang unang batch ng kapeng ipinamahagi nila ay galing muna sa kanilang bulsa. May mga nagpaabot din ng tulong sa pamamagitan ng kanilang donation drive at posible pa raw na magpapatuloy ang libreng pamimigay ng kape sa mga frontliners. May mensahe naman si Tracy para sa kapwa niyang negosyante at mga residente ng General Santos City. Nakakaiyak, nakaka-emotional because I know hindi madali. But I know that they are trying to cope as well. Mahirap, lalo na sa small businesses, local businesses like ours, hindi naman kami malaking kumpanya. But I do hope na when okay na ang lahat, that the people of General Santos City and outside General Santos City will prioritize local businesses. Samantala kanina naroon din sa General Santos City si House Speaker Bongie D at personal na pinuntahan ang mga nasalanta sa malakas na lindol. Ayon kay Speaker D, isa sa kanilang agarang tututukan ang kalagayan ng mga ospital dito at ang isa sa mga pangunahing pangangailangan ng mga residente sa gitna ng kanilang pagbangon. Kasabay nito, binigyan din niya na ang kahalagahan ng Jensen Airport bilang isang lifeline upang mas mapadali ang pagpasok ng mga tulong at mapabilis ang transportasyon ng mga kagamitan at suporta para sa mga apektado.
Di lamang po yung ospital ng Sarangani, lahat ng mga ospital na naapektuhan, kailangan maging operational ito. Kaya kailangan ma-assess din mabuti kung pwede mo na bang tumanggap ng mga pasyente sapagkat ayaw naman natin mailagay sa peligro yung ating mga pasyente kung nandun sila sa loob ng ospital. Kaya importante rin ma-assess mabuti yung mga building katulad ng ating mga airport na nakita kanina. At para sa ganon, matiyak natin na wala tayong magiging problema. Habang patuloy ang paghatid ng tulong ng personal na bumisita ang mga senador mula sa Gatchalian Block, kasama nila Senator Erwin Tulfo, Senator JV Ejercito at Senator Migs Zubiri upang ipaabot ang kanilang pakikiramay sa mga nasalanta. Nagpaabot din ang grupo ng 1 milyong piso na tulong mula sa kanilang mga sweldo para sa mga pamilyang apektado ng lindol. Muli kami nakikiramay po doon sa mga nasawi. Sa gitna ng malawakang epekto ng lindol, patuloy ang pagdating ng suporta mula sa pamahalaan at mga libre sa bansa habang nakatutok ang mga ahensya sa pagpapalakas ng mga serbisyo at pagtulong sa mga komunidad na pinakamuluhan ng tinamaan. Millard? Maraming salamat, Jill Sebandal, nag-uulat ng live mula sa Glan, Sarangani. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.